Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari iisang Diyos, magpasa walang hanggan. Mga kagabay, tayong tao, lahat tayo maliban sa dalawa, ang makasalanan. Ipinaglihik, ipinanganak tayo sa kasalanan, lumabas tayo sa mga sinapupunan ng ating mga ina, taglay ang kasalanan. Yung tinatawag na original sin. Ang may kagagawan nito ay ang demonyo. At alam naman natin, gaano katindi ang tukso ng demonyo. Walang pinapatawan. Lahat nais ng demonyo ang magkakasala. Sa katunayan, si Jesus mismo, biktima ng tukso ni Satanas. 3 beses na tinukso ni Satanas Jesus upang magkakasala. Sa 3 tukso na ito, makikita natin na ang ginagamit ni Satanas na instrumento, na armas upang matukso ang Panginoon ay 3. 3 instrumento na ngayong ginagamit ng ating mga tusong politiko, ng mga taong abusado sa ating pamahalaan. Una, yaman. Pangalawa, kayabangan. Pangatlo, kapangyarihan. Paano ginamit ni Satanas ang kayamanan o ang kayabangan, ang pagiging mataas ng sinabi niya kay Jesus? Alam ko, nagugutom ka. Gawin mong tinapay ang mga batong ito at kainin mo nang mabusog ka, nang mapawi ang iyong gutom. Pangalawa, ang sinabi, ang kapangyarihan na ginamit ni Satanas, nang sinabi niya, ibigay ko sa iyo ang kapangyarihan, sambahin mo lamang ako. Pangatlo, kayamanan, nang ipinakita ni Satanas kay Jesus, o kapangyarihan nang ipinakita ni Satanas kay Jesus ang lahat ng kayamanan sa mundo, at sinabing ibigay niya kay Jesus kung sambahin siya nito. Pagmamataas o kayabangan, kapangyarihan, ito ang ginamit ni Satanas ng mga instrumento. Ito rin ang ginagamit upang magkaroon tayo ng isang watak-watak ng gobyerno sa panahon ito. Yung tinatawag natin sa panahon ng halalan na gold, guns, and guns. Ano ang ibig sabihin? Gold para sa pamibili ng boto. Gold para babayaran ang mga botante at ang mga nagpapatakbo ng halalan. Guns para doon sa gumagawa ng terorismo, nananakot at pamapatay ng nanais nilang patayin. Pangatlo, ang guns. Ito mismo ang mataong nagamit ng baril. Mapatay kung maari. Ngunit sana wag natin pabayaang maghahari ang ganito sa ating pamahalaan. Marami ng pagkakataon na inyong kagabay ay nananawagan ng isang responsableng pagboboto.
sabi nga nila, hindi masama ang tatanggap ng pera sa panahon ng halalan. Tanggapin ang pera, iboto ang karapat-dapat o iboto ang ninanais. Mali ang palagay na ito. Dahil sa anumang oras na ikaw ay tatanggap ng pera sa sinumang kandidato, tungtod na, tapos na, nabili ka na. Sabihin mo mang ibinuto mo yung kursunada mo, hindi na kapanipaniwala o hindi na talaga tama. Nabayaran ka na, nabili ka na. Nasisilaw tayo sa ganda ng mga pangalan ng mga kandidato. Anak ni Marcos, anak ni Duterte, anak ni Cory. O di kaya, ahlan tayo ng mga senador, ng mga celebrity, ng mga kilala. Muslim boy, kung sino-sino mga artista, kung sino-sino mga celebrity. Hindi natin sinasabing mali na iboto ang mga artista. Hindi natin sinasabing mali na iboto natin ang isang simpleng mangingisda para magiging bayo. Ang kailangan dito ay yung pinatawag nating track record. Ang ibig sabihin, kung sino at ano ang ating ibinuto sa mata ng publiko. Ang ating mga buhay ay bukas na aklat para sa ating kapwa. Kilala tayo kung ano tayo, sino tayo. Maaring maitatago natin ang iba nating mga kasalanan, pero hindi natin maitatago ang lahat. Kung pag-aaral lamang ng isang botante ang isang responsableng pagboboto. Maaari tayong magkakamali. Hindi naman lahat ng ating gagawin ay tama. Ngunit sikapin natin na magiging tama ang lahat. Ating pagnilayan ang tukso na ginamit ni Satanas kay Jesus. Nagawing tinapay ang bato. Ang ibig sabihin, yung imposibleng promise o pangako ng mga tusong mga politiko. Nagawin nila ang lahat alang-alang sa ating kabutihan. Tingnan natin ang kanilang pananalita. Babasahin natin ang aklat ng kanilang buhay. Ito ang ating magiging guide, magkakamali man tayo. Ulitin natin, hindi tayo nagtataas ng sino mang nais magiging taong gobyerno. Ang nais lamang natin ay ang magiging gabay tayo sa isang responsableng pagboto na ang ating pagninilay ay nakatuon sa isang pagbutong makatao, makabayan at makadiyos. Hindi masama ang tayo ay makikibahagi sa larangan ng politika, sapagkat ang politika ay isang pagkakataon upang makapamili tayo ng manunungkulan sa ating gobyerno. Iwasan lamang natin na maging tulad ni Satanas. Tayong mga botante, itutulad nilang si Jesus na kanilang tinukso sa pamagitan ng yaman, kapangyarihan at katusuhan.